Hello, good evening, good morning, good afternoon. Saan sulok tayo ng daigdig, Filipina Guerrilla Forces, So, may background tayo kasi may birthday, sa paligid namin. Kahit sobrang sarado na, mayroon pa rin sounds. So, anyway, importante ay marinig nyo. Ito ay patungkol sa Labor Day, kung saan, ang Labor Day, araw ng mga manggagawa, na kung saan ay sinasamantala ng mga makakaliwang grupo, na kung saan ay maraming issue na nilalabas ng mga makakaliwa. Ang masaklap sa mga nababasa ko, nakalagay doon, kung ano naman yan, Duterte na tauhan, Kibuloy na tauhan. Ano ba yan? Mabuti nga hindi sumanib yung Duterte at saka Kibuloy dyan, kasi mga kakaliwa yan. Iba kasi ang objective ng makakaliwa. Although yung makakaliwa ngayon ay kakampi ng administrasyon, lalo na yung mga congressman, mga congressmen sa Congress ay kakampi ng tuwadkom. Pero bakit nagrarad sila? Kasi magkaiba sila ng agenda. Ano bang agenda ng mga grupo, ng mga grupo na medyo magulo, pero okay lang, basta importante marinig nyo. Iba kasi ang grupo ng mga kakaliwa. Hindi sila magiging successful ang kanilang rally kung hindi magkagulo. Now, kung ang rally ay peaceful, na naghiwalay sila, walang nasaktan, walang issue, hindi yan successful. Kasi wala silang nakuha, wala silang sisihin na gobyerno. Pero makikita nyo mamaya sa video, medyo nagkagulo, kasi tinan mo yung pagbabastos ng mga makakaliwa, Pero hanggang na lang doon. Mabuti na lang ang Philippine National Police ay hindi sumakay sa gustong mangyari ng grupong makakaliwa. Kasi lalabas naman dyan na sasabihin ang mga otoridad nag-abuso. So, gano'n ang objective ng nag-rally. Pero, ibahin ko ang kwento, Ang makakaliwa ay organisado sila. Madali sila magtawag. Why? Because matagal nilang panahon na hininog ang kaisipan ng mga taong bayan na yan. May mga area yan sa Metro Manila na kung saan nila pipikapin. Itong lugar na ito, madali sila maghila. Maghila lang sila isang leader. Pero pera pa rin yan. May pera pa rin yan. Saan manggagaling yung pera? Doon sa mga congressman. Kasi binibigyan sila ng pundo para pang rally laban sa gobyerno. So, organisado sila. Dahil nga sila ay nahinog na ang kaisipan. So, madali sila magtawag. Okay. Dito naman sa grupo natin, napakahirap natin magtawag. Mahirap ang tawag. Marami ako na-encounter na grupo na ang sagot, ganito ang mga sagot, Ganito ang mga sagot nila. Ang sagot nila, kayo lang naman ang makikinabang dyan, Kayo lang naman ang after na manalo, kami naghirap, pero kayo makikinabang, kayo upo sa gobyerno, kayo magkakaroon ng pera. So, dahil nga sa mga ganong sitwasyon, totoo naman yan, Totoo yung sinasabi nila na issue na yan, Totoo ang issue na yan. Now, ang iniisip nila lagi pera. Basta yung mga organisasyon na dati nang organize, ang nasa utak niyan ay pera. Kaya bumuo sila ng grupo dahil akala nila dito nila pagkakitaan ng pera. So napakahirap magbuo ng
kwento lang o na walang perang gagamitin. Napakahirap. Unless ang makuha natin yung grupo na palaban, ano? Grupo na galit na sa gobyerno, grupo na gusto nang palitan ang ating sistemang gobyerno. Pero kukunti pa lang tayo eh. Kaya nga sabi ko nga sa Filipino Guerrilla Force, organize, 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 educate, educate, educate. Kasi nga, kulang pa tayo sa panahon. Hindi pa tayo hinog para kumilos. Now, may nagsumingi, Sir, kailangan na ng panahon. Kailangan maging mabilis tayo. Ang sagot ko sa kanila, tama yan, sinasabi mo. Kasi baka nga sabi nila, ninangda mo kung patay na ang kabayo. Tama ka dyan. Pero ang tanong doon, asan ang tao? Asan kayo? Madali kasi magsalita eh, pero mahirap gumawa o kumilos. So yan ang problema natin ngayon. Isang bang dahilan, yung series of rally, nagsawa na rin ang tao sa kararally. Kaya napakahirap kumuha ngayon. Ngayon yung karamihan ng rally, ang iba ginagamitan ng pera. So yung mga grupo na yan, na ginagamitan ng pera, hindi yan makukuha kung hindi ka rin gagamit ng pera. Unless yung pupunta talaga ng mga isang pamilya na nagmamahal sa kanilang kandidato, sa kanilang politician. Pero napakahirap yun. Kasi nga, hindi yun mahirap na tao. Kumbaga, mga middle class yan na hindi mo pwede silang basta hilain. Ang hinihila kasi natin dito kadalasan, yung mga grupo na nagpapabayad at saka yung galit na sa taong bayan. Pero ang problema, napakahirap kumuha ng ganyan. So yan yung problema natin ngayon. It because of rally na wala namang objective. Yun pala, political campaign pala ang kanilang ginagawa sa rally. Hindi talaga gustong palitan ang sistema. Okay, rally. What next? Sabi na, rally, what next? Magpapagod lang tayo? So napakahirap kumuha ng tao. Pero, sabi ko nga sa inyo, educate tayo ng educate sa Pilipino. Educate pa natin. More education. More. Tulungan tayo. Pero, best effort na lang tayo na yung gusto talagang baguhin ang sistema, best effort talaga tayo. Tulungan tayo. Hindi yung isang grupo lang ang aasahan nyo. Hindi. Dapat lahat tayo ng gusto ng pagbabago ay kailangan magtulungan tayo. Huwag nyo iasa sa ibang grupo kasi hindi natin magagawa yan. Kaya nga sabi ko sa in every meeting, lahat tayo mag-contribute. Lahat tayo mag-contribute. Lahat tayo, hindi puro lahat planning. Planning tayo ng planning, wala naman tayo mahihila. Useless rin. Because our success, our critical situation, yung masa. So meaning more recruitment, more education than the planning. Madali na lang ang plano kung mayroon kang requirements. Ano ang priority requirement? Tao. Yung 10,000 na tao, it's only pangpan lang yun. Pamparamdam lang yun. Paramdam lang yun. Ibig sabihin, iparamdam mo lang na ito yung tao. Pero yung gusto mong baguhin, hindi mo magagawa. Because magdadala lang sila ng 20,000 na armado o policeman o sundalo. Makakaya tayo. Pero kung lalampas tayo sa 100,000, pataas, anumang sabihin natin, susundin ng taong bayan. Susundin ng mga pulis at sundalo yan. Pero kung below 100,000, swerte na we can dictate the government. Walang hiya ang gobyerno ngayon eh. Walang hiya. Hindi kumikilala ng batas. Ito lang ang gobyerno na hindi kumikilala ng batas. O tingnan mo Marami example KOGC kinilala ba nilang batas? Wala. Ang dami ng KOGC, sabi nila 7 million. Sabi natin mga 1 million, hindi rin nakaya. Because demonyang gobyerno.
O Pangulong Duterte, ano nagawa natin? Wala rin. Dahil nga sila ang Panginoon. Now, darating tayo sa eleksyon. Eleksyon, ano ang magagawa natin? Hadlangan ang eleksyon. Iparamdam natin sa COMELEC na hindi siya basta magagawa. Dahil pag nagkamali siya, pusas ang COMELEC Attorney Garcia. Paano niya maramdaman na takot? Pag nakita niya ang crowd na mas marami pa sa pulis at sundalo, ay talagang kakabahan siya. Pero kung nakita niya 50-50, hindi siya kakabahan yan. Kaya pang supili ng sundalo yan. Dapat mas marami tayo sa sundalo at pulis. Paghahandaan nila yan. Naka-alert lahat ang pulis at sundalo. Okay. To give you an example, itong kwan, naka-ready ang pulis. Pero kulang pa rin kasi nga kulang pa rin yung masa. Ito, tingnan natin para panoorin nyo mga kaibigan. Para lang kasi nga, ay palala ko nga pala, sa lahat ng kumukontra sa SGF, FGF, huwag nyo nang pakialaman ang bawat isa. Ang bawat isa, huwag na tayong makialam. Kasi nga ginagamit tayo ng kalaban. FGF, kayo sa baba, huwag kayo mag-challenge. SGF, ganun din sana. Wala tayong challenge. Sino ang magcha-challenge sa atin? Ay iparating nyo sa akin. FGF, huwag kayong makisali sa hindi nyo alam ang problema. Ang problema ay ginamit tayo ng kalaban nang hindi natin alam. So FGF, please lang, huwag nyo gatungan na ang dating may gatong. Huwag nyo nang gatungan. At saka sa lahat, huwag tayong magparamdam. Basta tuloy lang tayo. Iisa lang tayo eh. Iisa lang ang kalaban natin. Ang sistemang bulok ng gobyerno. Yun lang yung kalaban natin. Huwag tayong maglaban-laban. Okay, pakinggan nyo ito. Tingnan nyo yung rally Okay, sagutin ko lang mga kaibigan. Itaas ang sahod, ibaba ang presyo, bagsak ang negosyo. Tingnan mo mga gago Itaas ang sahod, pero ibaba ang presyo. Doon tayo kumikita doon sa presyo So pinagsalubong nila yung itaas ang sahod, tapos ibaba ang presyo. Adi bagsak ang negosyo. Parang lukuhan ito lukuhan. Sa atin pong panawagan, ano ba ang dala ng mga manggagawa?
Okay, another one. Ito yung mas maganda. Public service is a thankless Oh, job. ano? If we entered into public Okay, so narinig na natin Narinig na natin na sabi ko nga kanina, hindi sila magiging successful kung hindi magulo. Pero hindi pa rin nagkagulo walang nagkasakitan. Pero mabuti na lang ng pulis, malakas yung power ng commander. Hold your line, hold your line. Huwag kayo maghiwalay-walay. Kasi pag nagkahiwalay-walay ang pulis at baka mayroong nasaktan na pulis, nagkagulo na. So, hold your line. Huwag kang umalis, huwag kang padala sa galit kasi mahirap nang kontrolin ang sitwasyon pag nagkagulo, no? So, mabuti na lang walang nangyari. Kasi nga, naranasan ko na yan nung 1980, nung mga 80s, 83, 84, 85. Kami yung Fort Ranger Battalion na pinull out para alert dyan sa tinatawag na CDC, Civil Disturbance Control. Karamihan nun army, hindi na kaya kasi ng police nun. Kaya tumulong na rin ang kasundaluhan. So, yun lang mga kaibigan, pinarating ko sa inyo na Labor Day ngayon. So, mayroon nagparamdam, pero mahirap talaga magkumbinsi ng tao. Kaya tayo mga Filipino Guerrilla Forces, magparami lang tayo kasi nasubukan na natin, hindi kaya, marami pang hindi pa kondisyon ng isip na labanan ang sistemang gobyerno. Pero tingnan natin ang hudyat, hintayin natin, baka biglang pumusok ang galit ng taong bayan at ilabas na nila. So sana ilabas na nga para matapos na yung ating problema. Yun lang mga kasama, pinaparating ko lang sa inyo na napakahirap. Marami na akong grupo na napuntahan, na nakausap, pero mayroon kaming alert. Kaya nga lang hindi pwedeng sabihin. Okay, maraming salamat. Magandang gabi sa inyo lahat.